Ito ang nakakagimbal na balita at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Rodante Marcoleta at Raffy Tulfo nagkainitan sa Senado. Senate Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Rodante Marcoleta at Raffy Tulfo tila nagkasagutan sa ikinasang pagdinig ng Senado tungkol sa kontrobersyal at maanumalyang flood control projects na binusisi ng Senado sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago nating video. Kung sinong pikon siyang talo, tila uminit nga ang ulo ng senador na si Raffy Tulfo, kaya't bineltahan nito ang chairman ng komite na si Senador Marcoleta at hinamong maging patas. Hindi napigilang mainis ni Senador Raffy Tulfo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon nga sa kanya, sobra-sobra na ang oras ng ilang senador sa kanilang pagtatanong. Pinuna niya si Committee Chairman Rodante Marcoleta dahil tila pinapayagan anya nito ang mahabang interpretasyon ng ibang senador. Giit pa ni Tulfo, dapat pare-pareho lamang ang oras para sa lahat ng miyembro ng komite. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang pagdinig sa kabila ng naging sagutan ng dalawang senador. Ayon pa nga sa komento ng ilan sa ating mga kababayan, Sen Raffy Tulfo, wag yabang-yabangan. Hindi na uubray ang mga style ng Tulfo. Ang tao si Senator Marcoleta na lang ang pinagkakatiwalaan at inaasahang magkakaroon ng pag-asa. Kaya wag kayong bida-bida. Mr. Tulfo, ang mahalaga ay malutas ang problema kung time exceeds sa limit as long as makakatulong sa problema. If your question wala namang halaga, hanggang limit ka na lang. Napakaliit na bagay ay pinapalaki ni Tulfo para magpapansin. Gusto kasi niya lagi siya ang bida tulad sa radio program niya. At narito, panoorin pa natin ang buong video. Akala ko ba meron time limit dito kasi marami pang mga nakapila, 1, 2, 3, 4, 5 and then by 2 o'clock ano na tayo, adjourn. So As a matter of fact, your 5 minutes sir, is finished already. Okay. Thank you. But Thank you, Mr. Chairman. may I interject with the indulgence of Senator Bato, Mr. Chairman? If I may, in the same topic, Mr. Chairman, with regard to COA reports, Mr. Chairman, if I may, just a few queries, Mr. Chair. Where is na? Kasi Yes, Mr. Chairman, because I heard, because I'm sure a lot of our people are listening and watching. Very interesting yung ni-raise ni Senator Bato. Ma'am, from COA, what's the difference between fraud audit and yung audit highlights? At binabanggit nyo matatapos na po ito. Is that correct? Because that's the reason why the chairperson of COA is not here today, because he's finalizing it today. Am I correct, ma'am? Your Honor, opo. Yung fraud audit po, ang result po ng kanyang, or report po na lalabas, ay yung pong audit highlights po natin. The audit highlights would contain the significant or yung key takeaways po doon sa ating fraud audit, wherein the nature of the alleged fraud and the persons liable, at saka yung mga nagathered po na evidence ang lalamanin po ng ating highlights. Kailangan po ng due process, sir, kailangan po munang ipareceive doon sa mga persons liable para po mag-comment po sila at magbigay din po ng kanilang panig. Yes, now I understand, okay? So, si Senator Bato, tinatanong niya yun, dun sa audit highlights, dun makikita yung nature ng alleged fraud, yung evidence gathered, and the parties involved. Am I correct? So, matatapos na po yan. Mr. Chairman, if I may respectfully move that we subpoena itong binabanggit ng ating guest from COA, yung matatapos nila na fraud highlights, immediately i-furnish ng copy itong Blue Ribbon Committee, even, Mr. Chairman, even while awaiting the response of the respondents. And also, once they responded, Mr. Chairman, we'd also like to subpoena the copies of the responses of the respondents as soon as they are submitted to COA. I so move, Mr. Chair. Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me, Mr. Chair, because the last time I was here, I was only allowed 2 questions by you, and yet mga kasamahan ko rito, bilang respeto sa mga kasamahan ko, they were allowed na 1 to sawa. Dapat maging fair ka, Mr. Chair. Pag sinabi mong 2 questions, 2 minutes talaga, you have to stick with it. You're not being fair, Mr. Chair. I am fair kasi nandito ka sa... No, kasi nung last time sabi mo sa akin 2 questions lamang. Sabi mo 1 question. Sabi ko, tinitipid mo ako, sabi mo 2 questions. And now, pinapayagan mo kahit na ilang questions. Be fair, Mr. Chair. Teka muna, bago tayo magkaroon ng impression na walang fair dito, noon, sinabi ko na in the earliest statement na Como nag-uumpisa tayo noon at kinakailangan nating mabakate ang plenary at exactly 2:15, kaya tayo nagmadali. Kaya naman nasabi ko sa inyo, pasensya na muna. Ngayon, sa dami ng gustong magtanong, kaya binigyan natin ng tigpa 5 minutes ngayon. Kaya lang, I am following a schedule here
ito pa yung nandito kung wala na si Senator Marcos, tapos ka na. Mr. Chair, Mr. Chairman, Chair, I akala made ko the po ako motion, yung sunod Mr. kay Chairman. Senator De La I have Rosa. a pending motion, Mr. Chair. I second the motion. And Hindi, duly kasi seconded, Mr. tapusin Chair. muna natin yung bitin na kasi hindi tayo, na parang tayo nagpapatintero, Madam Kowa eh. Ang tinatanong napakasimple lang, paano yung inaudit yung cost? Bago po bayaran ng COA yan, pipirma ang resident auditor. Pati yung area auditor ninyo, meron kayong area director eh. Yes, Ibig Your- nyo sabihin na bayaran ito nung walang pumirma na auditor? Your Honor, ganito po yung procedure natin. Wala na po tayong pre-audit, kaya po ang nagbabayad ay ang pumipirma na lang po. Wala akong Discretion pakialam sa po. pre-audit. I'm not asking you about the pre-audit. Meron kayong post-audit eh. Yes, Your Ito Honor. nangyari, ghost project eh. Opo. Tapos na tapos pero walang nangyari. Ang tinatanong namin sa'yo, sino ang pumirma? Bago mapirmahan yun, meron certificate of acceptance, merong certificate of completion, pipirma ang resident auditor. Hindi po pipirma ang resident. Anong gagawin ng Your COA? Honor. Post-audit nga lang po. Kaya po... Ano nga yung post-audit? In your charter, Opo. magkaintindihan tayo. Ito yung inyong charter, sample of services listed in COA Citizens Charter. Financial audit, performance audit, compliance audit, fraud audit, special audit, notice of disallowance, notice of charge, notice of suspension. Among these, alin ang akma doon sa performance ng contract? Opo. Nasaan kayo? Papasok po siya sa compliance, sir. Sus Mariosep, Opo. wala nga compliance eh. Ganito po, Your Honor, marami pong observation ng mga auditors natin pagdating po sa compliance nila sa procurement. Sinong mag-a-avail ng compliance? Hindi- Sino yung auditee? DPWH po sa case po natin ngayon, Oh. Your Honor. So anong nangyari? Marami pong observation ng mga auditors natin, sir, pagdating po sa compliance nila ng 9180, Kapag sir. ba ang chairman mismo pumunta rito, he can present better questions than you, answers than you? Pareho lang din po yung isasagot, Your Honor. Kasi ganun Pareho po ang yung proseso isasagot. natin. Opo. O, sandali lang. Let us follow the... Mr. Chair, Mr. Chairman, Mr. Chair. I'm now being tempted to raise a point of order, Mr. Chairman. I made a motion duly seconded, Mr. Chairman, kasi nga kung... to subpoena, Mr. Yeah. Chairman, today, Mr. Chairman. I'm asking it today because they said If that fix will it help us, today. okay. Any second? Second. It was already seconded, Mr. Oh, there's a motion and there's second. The motion is approved. Then let's Thank you, continue Mr. with the questioning. Mr. Chair, Sir, kasi yung 5 minutes ko, maraming sumingit. Last na lang, isa lang. Hindi, kasi wala, maiksi. hindi na makakaano itong mga kasama natin. With the permission of Baka Senator mamaya sabihin Tulfo. na naman, unfair Senator tayo. Tulfo, maiksi lang. Ha? Di ba, Mr. Chair? Kasi ang sabi ng, Mr. Chair, sabi ng COA, Teka muna, with the permission of Senator Tulfo. okay lang? Clarification, Mr. Chair. Akala ko po ako yung Oo nga, kasunod kayo na po ang ni susunod. Senator Kaya De La lang, ang Rosa. daming ayaw pang bumitaw. Wala Hindi, tayo. hindi. Di ho, Maraming naghihintay naman po last ako. na to, last. Tinatanong ko lang po Last, yung sequence. And then, Salamat, last, Mr. and then Chair. Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Pagkatapos wala na si Senator Amy, Senator Rapi. Yeah. Sandali lang, ikaw na muna. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chairman, considering that this representation is part of the leadership, Okay. Priority, we find out, Mr. priority. Chairman, Okay. the list of... Last question, and then Senator Risa. Wala na si Senator Marcos, Senator Joel, Senator Rapi, Senator Robin, magkano ka? Senator Robin. And then Senator Mark. Okay, in that order. Thank you, Mr. Chair. Proceed, sir, proceed. Ma'am COA, sabi mo kanina, kaya hindi pa kayo nakapag-file ng kaso dahil itong mga ghost projects na ito ay 2025 nangyayari. Am I correct? At you need time para Sir, for makapag-file ka. clarification, isa po doon sa mga ghost projects na na-mention, sir, ay 2025. Pero sa iba po, hindi ko po masigurado kung anong taon. Okay, ganito. According to COA Annual Audit Report 2023, 2023 ito. It was observed that various infrastructure projects with aggregate cost of 5.716 billion were declared as 100% complete on the report on publicized government programs, projects, and activities and project status monitoring reports of DPWH implementing offices despite the deficiencies or defects noted upon actual inspection and validation thereof. Ibig sabihin po, sa regular annual audit ng COA, nakikita na ang mga mali-maling report ng District Engineering Office ng DPWH. So itong mga 2023 na mga problema, wala pa kayo napailan ng kaso nito? Your Honor, yung iba po dyan kasi, kinorek na nung contractor yung mga noted deficiencies. Yung iba naman po, nagbayad na po yung mga persons liable. At doon sa mga nakorek, kahit nakorek po, meron din pong mga pinataw or nakolektang liquidated damages po. So, meaning wala talaga nakasuhan kasi naayos nila. Naayos nila ito lahat. Kasi 5.716 billion pesos na projects. Sabi maraming deficiencies.
Tapos Po yung wala total- nakasuhan. Yan po yung total contract cost, Your Honor, yung 5.7. Yes. Opo. So wala nakasuhan ito. Itatanong ko po kasi, Your Honor, consolidation po yan sa lahat ng regional and district engineering offices. Yes, I hope, ma'am. That's your mandate. That's your mandate. Kukunin po namin sa mga regional auditors Yeah, po gawin natin po ninyo. kung meron po silang mga finailan po para po dyan. Salamat, Opo, ma'am. thank you Thank po, you very Your much. Mr. Chair, I'm done. Thank you, Maraming salamat. Senator Risa. Your turn. Salamat po, Mr. Chair. So, Ms. Sara Diskaya, nasa garahe niyo pa po ba yung mga sasakyang iyon? Pag chinek po ngayon, andun pa rin po, tulad nung sinabi niyo sa mga interviewers? Yes po. And sabi niyo po kasi sa kanila nung interview, 40, ngayon 28. Ilan ba talaga ang sasakyan niyo? Kasi kasama pa yung mga service cars ng mga employees ko that is owned by the companies. So, ilan po yung mga sasakyan na sa inyo at inyong pamilya? 28. 28. Oh, napakarami pa rin po. Okay. Sa DPWH po, Mr. Chair. Just a point Yes, of information. minority. Point of information para sa inyo, no? I'll transfer to the DBCC. Yung binanggit niya, nabanggit kasi yung mga kotse, Mr. Chairman, eh. Yung sinabi niyang pinagbilan niya, yung Frebel Enterprises, ito yung mga charge ng BOC ng smuggled Bugatti, Chirons. Yun yung puro smuggled ang mga sasakyan nito, ha? Undeclared Mercedes-Benz, Sports Boxster, kung ano, 2022, pero yung 2024, yung dalawang Bugatti. For the info. Salamat po, Minority Leader, May Mr. Bugatti Chair. ka, no? May Bugatti? Wala po. Wala po. Senator Amy is... Maraming salamat, Mr. Chairman. Bumalik At ang una kong itatanong, hindi ba may mga audit mechanisms ang DPWH? Sinabi na ni Jose Cabral yung internal audit. Alam mo- Ano po yung QAU, CPES at PCMA? Parating nababanggit. At sino ba in charge nito? Bakit kinailangan pa na magtatag ng Anti-Corruption Task Force? Pumalya ba lahat ng audit mechanism ninyo? Anyari dito sa mga QAU, nasa ilalim ng plantilla po ninyo, CPES, PCMA. Ang QAU po ay pinamumunan po ng mga miyembro ng mga technical services, yung Bureau of Maintenance, Construction, BQS at BRS, Bureau of Design po. Sila po ay mayroong team na kinikreate para po mag-inspeksyon. Meron po sa central office, meron din po sa regional office. Sa pagkakaalam ko po, the regional office are tasked to inspect yung mga project na district. Meron ang central office po. Hindi nakakapagtaka kasi dahil may QAU, sinabi nga ninyo, kabahagi nito, may design, etc. Bakit sunod-sunod yung mga Kabagan Bridge disasters? Ano nangyari? Hindi dumaan yan sa QAU? Before you answer, let me acknowledge the presence of Senator Bongo. And also, Madam, with your indulgence, Mr. BIR, can we give you the go signal to already issue the LOA to the 15 companies represented and initially identified to have been allegedly implicated in this anomalous execution of flood control projects? Your Honor, You can take advantage of the presence. Maybe you can issue the LOA today as we speak. What I said earlier, Your Honor, there were companies that were already issued even before this hearing. I mean, the others who are not yet issued, but they are here. You can take advantage. Thank you, Your Thank Honor. you, Senator. Yes, Yusek, please. Kinorek po ako ng aking mga kasamahan sa likod. Ang QAU daw po ay galing sa central office na umiikot para matignan. Pwede pong umikot siya kahit na ongoing pa lang yung project, pag complete. Tama. Opo. Yun nga ang pagkaalam ko, kaya ako nagtataka bakit napasok yung technical services at saka design. Yung CPES at saka yung PCMA, pumalya ba lahat ng internal audit mechanisms ng DPWH ng sabay-sabay? Madam, Bakit nagkaganito? Your Honor, Madam Chair, yun pong CPS ay, alam ko po, GPPB ang gumagawa. GPPB. Pero alam ko DBM yun, di ba? Yung GPPB? Bakit biglang naging public work siya? Hindi po public works yata ang gumagawa ng CP, parang contractors performance evaluation system. Yes. Pero kayo pa rin ang pinanggagalingan ng datos. Kayo rin ang nagre-report. Opo, kapag sila How does this work? Napaka-komplikado nito, pati kayo nabubulol na. Hindi. PCMA, ano naman yun? Yung PCMA po ay database ng DPWH. Kaya nga how do all these work together? At bakit tuloy-tuloy itong mga kapalpakan? Siguro hihingi ako ng impormasyon mula sa inyo at
maliwanagan kami, palibasa ito lang ang kauna-unahang pagkakataon, and bakit kinailangan pa na ang Pangulo pa ang magsasabi ng 15 flag contractors? Tapos ngayon, meron tayong Anti-Corruption Task Force, meron pang Congress investigation na halos pinagtatawanan ng taong bayan kasi kayo rin ang gumawa, biglang tayo na rin ang mag-iimbestiga. Ano pa ang pinagkaiba nito sa sumbong sa Pangulo website? Katakot-takot na investigasyon, pwede ba kasuhan na? Kaya sabi nga ni Chairman na maglowa na yung BIR na yan. So maybe you can explain to us the internal audits, otherwise we have nothing to look forward to except continued failed flood-controlled projects. So, meron pa akong isang tanong na ito yung mahiwagang master plan, ilang beses na natin tinatanong, hindi naman mag-uumpisa to sa zero. Alam naman natin, dekada 70 pa, meron ng Metro Manila Master Plan. Alam naman natin, ang MMDA nandyan. Nung nakaraang hearing, yung REBCO sa DNR, nasabihan din kasi hindi naman pala sila nakikipag-coordinate. Narinig rin natin na meron daw mga master plan and feasibility studies for the 21 major river basins of the country. Asa na ba tayo sa master plan? Meron pa ba tayong makukuha dyan sa archive ng DPWH kung saan ang balita, ang turnover, napakalabo? May mahihinatan ba tayong master plan sa near future? Wag naman sa napakalayo. Kasalukuyan pong ina-update ng UPMO flood control ang lahat ng master plan sa 18 major river basin, Mr. Yun lang? Yung pa lang? Yung river pa lamang? Kapag hindi River system po, major river system. Yun pa lang? Yun po yung ina-update. Pero yung national? Wala pong singular, sabi nga po ni former Secretary Bonoan, wala pong singular na master plan para sa buong Pilipinas dahil iba-iba po Wala ba kayong, di ba dapat kayong magtatag ng komite, task force, ano man ang tawag, upang magkaroon ng integrated, comprehensive national master plan? Wala bang balak na may ganun? Paliwanag po dyan ng mga experts sa flood control. Bawat river po may kanya-kanyang hydrologic characteristic kaya hindi po ata pwedeng isang singular master plan. Kada Hindi river naman natin pinag-uusapan lamang ang mga ilog. Pinag-uusapan natin ang lahat ng problema kasi ngayon hindi lang ilog ang nag-overflow kung ano-ano na nag-overflow. Kaya napunta tayo sa ilog at sa United National na ang sinasabi po ninyo hindi po pwede magkaroon ng iisa. Ano naman yung Unified Project Management Flood Control, hindi nagkakaisa. Alam natin, sang katutak na foreign financing. Ang foreign financing, umaabot na ng 42% ng ating budget, bilyon-bilyon ang World Bank na binigay sa ating mga projects. Hina-harmonize ba yan? Talaga bang may ginagawa tayong harmonization ng local projects, national projects, pati na rin yung ating bilyon-bilyon na mga foreign assisted projects sa flooding? Madam Chair, yung sa internal audit po, kung meron pong nandito po yung director ka ng internal audit ng DPWH. Nandito, siguro po magandang kausapin natin o magsalita yung director ng UPMO, yung Unified Project Management Flood Control. Si Director Mon Ariola pa rin Dito po yan. siya, opo. Siguro imbes na magsalita, mas maigi pang ipaliwanag niya kung ano ba ang nagagawa nitong bilyon-bilyon na hindi pa napapag-usapan kasi ang nakikita lamang namin yung nasa GAA. Paano pa yung bilyon-bilyon sa World Bank? Meron pa dyan yung ODA loans, meron pang ADB, sang katutak yan. Saan ba napupunta yan? Siguro mag-submit muna siya. Maigi pa mon, ibigay mo na kaya yung listahan ng mga accomplishment. Kasi maraming nagtatanong na wala naman napupuntahan yan. By way of information, Chairman, may the committee request the expenditures vis-a-vis the accomplishments of the UPMO. Noted. And Senator Amy, your 5 minutes is over. Thank you very much. After that, I'd like to inquire about the unprogrammed section. Maraming salamat po. And it's the turn of our very forgiving majority leader na kanina po ay talagang nagparaya na kasi mabuti naman ang kanyang puso.